Good morning mga kabalisong. Welcome back sa YouTube channel natin. Pasensya na, medyo busy talaga tayo sa work kaya hindi tayo nakakapag-vlog. So, Holy Tuesday today. So, ihatid ko muna yung anak kong babae, si Bunsusay, sa school. At medyo late na nga eh. Time check, it's 8:30. Pagkatapos nun, pupunta tayo sa samahan nyo ako sa kung saan ako nagpabook ng wheel alignment dahil naka-due na rin tong kotse for wheel alignment. Lagi akong wheel alignment every year as much as possible dahil nga daily car ko, daily used car ko. Kaya mas gusto kong laging nakakondisyon yung kotse. Siyempre gulong yun eh. Kahit nasabihin mo na nagpalit ka ng gulong, iba pa rin yung pudpud sa harap ng kotse, yung gulong sa kotse sa harap kumpara sa likod. Kaya medyo hindi ko gusto yung ganon. Well, anyway, ihatid lang natin dito, then diretso na tayo. Dito mga kabalisong, ang speed limit sa school zone napaka-stricto. Minsan akala mo yung ordinaryong kotse nakaparada dyan sa gilid may hinihintay lamang pero hindi, minsan police ang tawagin, unmarked police car. Yan, kaya ingat lamang sa mga taga din Ayan, dito na tayo. Punong-puno taga saan ito mga ito? Punong-puno ang bus yung estudyante. Kapag itong oras medyo matraffic mga kabalasong dahil nga maraming naghahatid. Ganon din mamayang hapon, mamayang mga alas 3. Ang labas nila ay 3:15. Kaya nadating ako dito mga 3:30. Medyo hupa na ng konti yung mga sasakyan, pero usually busy. Okay, my darling, have a good day, okay? Dadalaga na. Wala pang boyfriend, baka masumbi ng ama. Nahitig natin mga kabalisong si Bunsusay. Ngayon, punta na tayo dun sa lugar kung saan ako book ng wheel alignment. Kung maitanong ninyo mga kabalisong kung bakit ako nag ng wheel alignment, dahil ito ay daily use car ko kaya mas maganda kung lagi mong i-maintain ang gulong mo kaya mas maganda ikaw ay aware sa mga pag-maintain ng sasakyan.
napakahalaga nito dahil yung kain ng gulong tsaka yung matawagin wear and tear ng tires hindi minsan inoobserbahan. Hindi pa pwedeng sakay ka na lamang sa kahit takbo dito takbo doon hindi mo na pala alam iba na yung timpla na o hindi na pala pantay yung kain ng gulong o kaya pag binitaw mo yung sa straight line, sa straight road, patag, tapos wala naman lubak pero nakabig pakaliwa o pakanan, yan senyales na kailangan mo pa-align dahil hindi maganda sa yun, sa gulong. At pangalawa ay napakadelikado. Siyempre isipin mo diretso yung krasada tapos patag, pag binitaw mo na konti para lang malaman mo kung balance nga yung gulong mo, kung nakaline nga nakabig ano na yun, sinyalis na yun, kailangan mo na agad-agapan ipagawa. Pangalawa, ako ang style ko kasi mga kabalisong ay ako hindi hihintay ng ganung mga klaseng signs para ipa-wheel alignment na agad. Ang aking booking mga kabalisong ay 9 o'clock, so meron pa akong 10 minutes. Kaya kung makikita nyo, Dax Tires and Auto, so diyan tayo. Yun mga kabalisong, ayos na. After 1 hour tapos din nakita na lang yung brake pads ko manipis na. Oh no! So, dadaan tayo dito, might as well dito na sa gilid. Tatawid lang, ikot lang akong ganon, tapos titingin ako nagkakanbas ako ng brake pads dahil at the moment ang nakalagay ditong brake pads ko ay stock pa rin mula nung binili. So 2018 pa yung brake pads ko, so sapat na yon, sobra na yon, talagang naka-due na. A few moments later. Mga kabalisong, nag-order na ako ng brake pads. So front at saka back, umabot siya ng 230. So
meron akong redeem points dito. So umabot siya ng, yung redeem points ko ay umabot ng 50. So pinadiscount ko na lang yun, pinalahat ko na. So ang binayaran ko na lang ay 179. Ayos, no? Yung kagandahan dito pag ko laging nabili sa ganyan eh. So nag-accumulate yung points, then eventually you can use it for a discount. Malaking bagay na rin yun kaysa maglabas ka ng gamitin mo yung card mo, yung savings mo, or yung cash. So maganda na rin yung ganon. Ngayon pupunta muna tayo dito sa actually ano pala, at magno-notify sila sa akin bukas o kaya kapag na-receive ko daw. Kapag na-receive pala nila, wala pa nga sa akin. Kapag na-receive nila yung order ko from warehouse, i-deliver dito, tama-tama bukas nasa school ako, dito lang naman school ko. So magdadrop by ako dito para ma-pick up ko na. Ito naman mga sinasabi ko mga kabalis, may sharing lamang. Hindi ko naman kayo obliga na gawin nyo. Siyempre, pero kung tatanungin nyo, ito yung akin, ito yung inaugalian ko sa pagmamaintain ng sasakyan. Dahil napakahirap dito mga kabalis ang masiraan sa kalye. Hindi katulad sa Pilipinas na tatawag ka lamang, pare sunduin mo ako din dahil siraan ako, nagdala ka ng kadena, atake mo ako dito, bawal yun. Dapat mag-organize ka ng pipick up sa iyong sasakyan, kakilala mo kung sino man na talagang nakasampa sa truck or yung proper na towing company. Ayun, isa pa yun, mahalaga din yun. Kami ni Mrs. nag-member na, although kondisyon naman itong sasakyan ay mahirap pa rin ang magbaka sakali. Kaya kami nag-member na, magkano lang naman yun. Parang binabayaran lang yata namin kung di ako nagkakamali, $100 a year. So parang nalapas na, sabihin natin naman 20, para $10 lamang a month, ayos pa rin. Dahil malaking bagay yun pag ay kinasiraan. Tatawagan mo lamang sila at pupuntahan ka. Di walang abala sa mga kaibigan dahil tinulungan ka. At least yun, bayad yun, dinayaran mo na yun. Kaya ayos pa rin. Kahit dito ang mga sasakyan brand new o kaya condition, may mga driver at cars owner na kumukuha pa rin ng ganong klaseng insurance o kasama sa insurance, yung ganon. Yung pagka kinasiraan ay merong tinatawag na roadside assist, at tawagan mo lamang mga yan at pupuntahan ako nasang lupalop ka man. Marami silang satellite offices para mapuntahan ka. Pero pinaka-the best kung kayo magdo-long drive, pwede dapat kondisyon, laging ganon. Magpaon lagi ng cash dahil hindi lahat ng pinupuntahan inatanggap ng ATM card. Kaya mainam pa rin may cash. Siya mga kabalisong, tayo malapit na sa bahay at okay, mag-gardening muna mamaya. Medyo lumamig-lamig ng konti ang sikat ng araw, panahon. Dahil ngayon medyo masakit sa balat yan para makatipid sa ibang mga bilihin sa groceries. Lilibang-libang muna tayo dahil nakabakasing nga tayo ng Holy Week Sa ganun na lamang mga kabalisong, maraming salamat ulit sa inyong panonood. At pagpasensya nyo na kung hindi ako masyado nakakapag-vlog dahil nga busy sa trabaho. Siyempre work mode muna tayo para sigurado may pera. Dahil sa YouTube may hirap
Kaya hindi natin masyadong hindi tayo nakakapag-upload. Anyway, pag may time naman, gagawin natin. Salamat ulit sa inyo mga kabalisong. Stay safe. At lagi ko sinasabi sa inyo, huwag mawalan ng pag-asa. Laban at pagdasal lagi. Magpasalamat sa Diyos. So, thank you guys, and see you next time. Bye for now.